sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Umaga, welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Today is the 6th of September. It's a Wednesday. Mapapanood at mapapakinggan kami sa aming website, twiz882am.com. Dito pwede ninyong i-download yung aming mga apps for iOS or for Android para mapakinggan kami via internet audio. Mapapanood at makakapagkomento rin po kayo sa amin sa aming Facebook Live and YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan mag-like, share, follow, and subscribe. Marami na ba tayo sa YouTube? Marami na? Dumadami na dahil daming sutil eh. So, mapapanood din po kami sa for those who are listening to us sa aming radio program. Ang text line po namin ay 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV. We're on television sa Aliw Channel 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, and GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa digital TV devices and TV receivers. We-scan lang po para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Magandang umaga. Ayun! Morning, Boss Jonat. Sir. Morning. Sino pa may happy birthday ngayon? Happy birthday. Sino nga ba? Maaga pa. Wala bang may happy birthday? Wala pa. Wala I'm sure pa. you will be informed. Anak ko po, di wala pa ano? Wala pa. Batiin ko muna yung ano ko na lang, yung pamangkin ko. Bakit? Anong kanyang... Si Bea Formoso. Okay. Bea Banal Formoso. Okay. Ano to tama to, speech pathologist. Ano yun? Yan ang kanyang kurso ng master's. Pathology. Parang speech therapy. Okay. Speech pathology. Maraming pangangailangan na ganun. Dito sa atin, bihira yung mga ganyan. Kasi sa abroad lang nakag-aaral eh. Okay. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Bea. Bahala na daw. Bahala na daw, Tichelo. Bahala na daw, tito mo. Bahala na daw, tito mo sa pansit. Ganun ba? Pansit, ganun. Ikaw na. Binabawi ko yung bati ko kay... Samahan mo lang ng chicken. Chicken, ha? Pwede bang bawiin na lang? Chicken. Teka, may babatiin akong taga-subaybay natin. Kausap ko lang kanina, umagpadaling araw. Itong si... Ano ba pangalan ito? Si Mike Frialde ng Stratworks. Mayroon kaming project yung ginagawa ng Lancaster New City sa Cavite. Pag-aari ng property company of Friends or Pro Friends. Pro Friends? Baka batiin na natin yung isa sa mga may-ari niyan. Sino ba? Baka GT Capital. Baka magpakain na yun. Batiin na natin. Si Congressman Mayor Congressman Advincula. Ayun. Ganon. Ng Imus. Mayor Pansit, wala pa. Baka naman meron ba sila Lancaster City? Yun, Lancaster City. May organize sila para sa media. Kaya medyo mais-ayos na yan. Pero ba? Kainan niya. Saan to? Sa Imus, ano? Imus. Okay. Hi, Mike. Batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Legazpi City, sina Summer. Legazpi. At saka yung grupo ng presidential management staff dyan sa Legazpi City. Batiin ulit natin si Lito Gagmi. Para dumating ang balot. Dapat batiin natin si Lito. Nang happy birthday. Happy birthday, Sir Lito. Lito Gagmi. Huwag ka mahiya magbigay ng balot. Mahihain ba to? Mahihain. Mahihain. Huwag ka mahiya, pare.
Ayos lang. Okay lang sa amin yun. Okay lang sa Nakita ko amin. yung reply niya sa'yo, darating daw pare. Ang balot, bro. Yung balot, tsaka itlog na maalat. Oh, mas kinaalam namin na hindi galing sa ano yan. Pateros. Fake original. Fake original yan. Masarap nga eh. Yung balot niya. yung maliit Ang lang balot ni yung Gagni, fresh, bago Fresh, luto. yes. Hindi yung nabibili mo na matagal lang naka-prenda. Pero si Sir Lito, ano pala, pag angry, pag birthday, naka-blazer kagabi eh. Ganon? Ano ba? Blazer. Matindi ha, matindi ha. Matindi. Hindi, pinapakita lang niya na kaya niyang gawin yung ginagawa. Marami pong Muscleman, ni Muscleman. okay. Pare. yung bigas. Kahapon ako, yung napakasakit na topic. Oo. Aray price ka. control simula daw. Wala ho na aresto, although wala naman sumunod. Ay. Mayroong mga sumunod, May sumunod. pero hindi maramihan. Well, Ano yung bumaba. penalty? By and large, halimbawa, nag-monitor daw itong si Secretary Abalos. Okay. Benhar Abalos. Ang napansin niya, bumaba ng kapiranggot. Okay. Oo. How kapiranggot? Halimbawa, bago nagkaroon ng ceiling, 52 to 55 per kilogram. Yung well-milled, Oo. yung regular milled. Nung kahapon, yung regular milled nagpunta na sa 41. sa 41 to 52. Oo. Nung nandun siya. Nung nandun siya. Pagkalis niya, balik. Well, hindi pa rin sinusunod. Merong sumunod. Mayroon sumunod. Pero merong pa rin hindi sumusunod. yung ngayong Pero binabaan pa din ang presyo. yung ngayong kwento eh. Nung nag-monitor yung mga nasa gobyerno, kasama si Secretary, sumunod. Sumunod. Saan doon eh? Sa Q-Mart yan, sa Quezon City. Pagkalis, binalik. Siya inamin mo mismo ni Benhar eh. Yes. Sabi niya, mga retailers daw, hindi pa daw sumusunod doon sa executive order. Ang 41 po yan ang regular. Alam mo, Ang well-milled 45. isang malaking baka magandang pag-usapan. Dapat nagkaroon ng ibang mga suggestions tungkol dyan. Kasi, Okay. 7.5 billion pala yan eh. Yung total Na ayuda sa retailers. para Ayuda sa retailers. abutin yung presyo na 41. Nag-ayuda sa retailers, 15,000 each. Oo. One time. Na ayuda sa retailers para pababain yung kanilang pagtitinda ng bigas. Hindi pa binibigay yun. Maski na hindi pa binibigay, sinabi sa kanila na pero meron 7.5. They're allocating, government is allocating 7.5 funding. billion. Ba't hindi nyo Naku, na lang laki. binigay sa NFA yan? NFA na bumili. Oo. At sila na nag-ayos. Para mas Para may market forces. Para magkaroon ng banatan. Tama rin naman. Parang wrong priority. No? Oo. Meron daw pong mga noticeable na nagsara Oh, yes. Meron. na nagtitinda ng bigas pero nagsala sila. Dahil? O hindi nagbukas. Hindi Galas. Hindi nagbukas nga. Nakasara. Sa galas yan, sa galas. Pero hindi pa daw po inaaresto. Ang gobyerno raw will form teams. Yan. Sabi po yan naman ng Department of Justice. O Hindi naman si Chaleco to. Hindi si Chalex. Pare. Baka kasama si Chalex, di natin alam. Hindi, si Charex nasa Jakarta. Magbubuo Jakarta, daw po ng team, yung mga team na yan, bibisita ng mga palengke. Okay. So, ano ba ang kaso niya mga yan? Trixie, anong pwede mo may executive ikaso? order eh. May executive order sa Tsaka, kaso anong kaso? the price Economic police. sabotage? Hindi pwede kasi Sobra ka Hindi kawawa pwede. naman yung retailer. Profiteering? most likely administrative. Kaya hindi pwede kasi Yayarin sila ng hindi kasi administrator. pwedeng Administrative. criminal penalty. They're far from profiteering. Unless, ay dun sa check natin, dun sa parang Price Stabilization Act. Meron kasi executive order. ano. There should be a basis for that.
Yes, dapat sa Price Stabilization Act. Non-compliance? Pwede. Ano yan? Ano, administrative. Ayaw makisama? Usually administrative, meaning kung lisensyado ka na grain Hindi kaya dealer. bibigyan Kaya nga, ang punto rito, mukhang hindi kayo handa. Bakit ngayon palang makaisip mag-form ng team? Dapat yan, bago nagkaroon ng price ceiling, di ba, nakahanda na lahat yung measures na yan. Ngayon, para tayong kakapa-kapa. Naman, flexible. Ayun, flexible. Complete staff work yan. Yan. May also add yung sinasabi mo kung Jonat na bakit hindi inilagay na lang sa NFT? Yun 7 billion Laki nun. 7.5 At bakit sa 15K per per retailer. In the Maximum subsidy na yung 15,000, kulang yun. in the world of PR optics, Pare, kulang mas pa yun. malaki ang tangible yung dating na nag-aayuda ka ng 15K per para may ginagawa May kayo. ginagawa. May action. May action. It seems like ano yung nahilig sabihin. Pero wala effect sa market yun. And we're not talking about effect. We are talking about the yung Optics, impact. Oo. Okay. So, yung May effect din 15,000 yan. daw po, sabi ng mga manininda, payat yan. Hindi 15,000. Kay Biso yan sa kaibigan kong rice retailer. Sabi po ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, yan daw po ang maximum na ipamimigay nila. 15K. ilan ba ang registered rice retailer sa Pilipinas? Naghahantay pa daw po sila ng listahan. Patay. Patay ba yung Ayun, gano'n? Kinukompile ng DTI at DA. Local government At local units. government. Meron. May penalty of imprisonment for a period of not less than 5 years nor more than 15 years. Ano nga ang For kaso? illegal price manipulation. Illegal. Ang retailer ang nagmamanipulate? Yun na nga So, hindi retailer yan. Hindi retailer yan. Anong kaso ng retailer kapag meron. nagtitinda siya at uhulihin itong team ni Boeing, ano ikakaso nila? Yun ang tanong. Meron. Meron yan. Tatanggalan ng permit. Hindi ka That's naman administrative. So mauubos ang retailers. Ubusin. Ayan. Lalong may problema. Violation ng Section 6, which is automatic price control. Penalty for violation of price ceiling is, penalty of imprisonment for a period of not less than 1 year nor more than 10 years, for a fine of not less than 5,000 pesos nor more than 1,000,000 pesos, or both at the discretion of the court. Ayan. May Yan yung sa kaso. retailer. May kaso raw May kayo. kaso. Both administrative. Pero we are barking at the wrong... nakipag-usap na raw po si Secretary Gatchalian kay Speaker Martin Romualdez. Ano daw? Hindi, para magbigay nga ng Yung source nga ng house kasi, subsidy. Yung house kasi, Ano yung special budget sila? yung house kasi meron silang 2 billion na iaayuda dyan. Saan galing yun? Meron silang sarili budget Ang house. Bubunutin sa Yeah. budget ng Bubunutin sa house. budget nila. And Ay, then, so discretionary. yung Paano 7 DSWD billion? Di kulang pa. Hindi, yung DSWD may 5.5. Yun ang sabi ni Rex. Yung Sustainable Livelihood Program. Yes, meron silang 5. So, uubusin niya lahat yun doon. Ilalagay na niya doon. Hindi siya kawawa yung mga dapat beneficiaries ng livelihood program. Mapupunta sa mga retailers. Hindi nga complete ang staff work. Ano nga, ang sinasabi Kasi, nga natin, pinakamabuti na nga dyan, except yung sinasabi nga ni Pare Joel, na walang masyadong impact. No. May impact to Kailangan to, nagtuturo ka sa At saka, bumibisita ka. sa bodega. Yan. Bumili na kayo ng, huwag kayong pare-pare yung chaleco Iba-ibang kulay dapat yan. Iba-ibang medyo design ka mo. Pati at saka hindi puro chaleco, dapat may mga naka-jacket, ganong klase. Para hindi masyadong halata. Pag dalaw-dalaw nyo sa palengke. Okay. 41 pesos at 45, yes. Alam mo, malayo pa, mawawala hindi yung pa maabot. 41 pesos na yan. Hindi Ang baba, no? Malayo Hindi bought that at 42. Alam niyo kung siguro, bakit 45. hindi complete staff work ito? Bakit? Hindi declare ng presidente that the hoarding is analogous to a state of emergency, which is required by RA 10845. I'm sorry, not that one. 10623.
10623 amended the Price Stabilization Act, which is Okay. RA 7581. Yun yung nag-provide ng penalties dito. Pero it conceived of an idea, not state of calamity, state of emergency, or analogous situations. So whereas clauses ng executive order, ang sinasabi nila dito is sapat yung supply ng rice, Okay. sapat yung and there's no reason for the prices to soar. So in order to do that, inactivate ni Presidente itong ang price stabilization. Emergency dapat yan. It should be declared. It's not declared in the, Na emergency? Yes, kasi it doesn't. Ba't naman? Kasi hindi siya analogous doon sa sitwasyon. Hindi pwede sabihin Para mo siyang state of emergency yan, lawlessness Bakit? Kasi sinasabi, ang pinanggagalingan, yung plataforma ng pinanggagalingan nila is there is sufficient. Kaya nga So Right. it's Supply. not an So, walang So, emergency. hindi mo pwede sabihin emergency yan. Meron supply eh. So, may nangyayari lang. So medyo again, ill-advised ang presidente dito. He's not a lawyer, he wouldn't know. So ang dito is that first of all, it determine anong state of analogous state of emergency dito. Okay. Ang pinaka-closest dyan is lawlessness. Kasi ang problema nga we didn't Wala na declare it a crime to hoard. Hindi na. Hindi So crime it's ang not hoarding eh. it's not a It's state not a of crime. lawlessness. Ang hoarding po is not a crime. Yan ang sinasabi na natin noon pa. Ever since. Paano mong masasabing hoarding yan? Kaya nga merong warehouse. Kahit puno ng bigas yung warehouse na yan, hindi mo pwede sabing hoarding yun. May warehouse eh. So it's the violation ng ceiling. Ang pwedeng ng sabihin prices. na hoarding, ang crime. nagrenta ka ng mga warehouses, tapos pinuno mo yan, tapos ayaw mo ilabas. Pero kung dati na sa'yo yung warehouse na yan, at puno ng bigas yan, paano mo sasabing hoarding yan? Yan ang regular stock ko, kaya nga may warehouse ako eh. Yung legitimate Oo. Ngayon, paring Jonat, gusto ko lang malaman mo, ang magbibigay ng listahan doon sa ayuda ay ang DTI. Patay. wala sa... Ano patay? What? Okay. Ang magbibigay ng listahan, Para sa DSWD, para sa ayuda, ay ang DTI. nagre-register. So sabi po ng DSWD. DSW, they expect the list from the DTI by next week. Ayos. Yeah. Pilitan magtrabaho si By si next week. Chaleco. Ba't ganun makatagal bago Di ba dapat mayroon na... Actually, bakit computer dito? Lahat dapat yan. Kasi NFA nagtitinda yung ka eh. tanungin nila kasi authorized grains dealers. Meron may ganun lisensya yan. Meron DA dapat and yun. NFA yan. May permit. ang magche-check daw DTI. Ibe-vet daw ng DTI. Wala kasi silang ginagawa sa binigyan sila ng trabaho. Sana yan That's DTI, my theory. kilala nila yung mga palengke, yung mga saan lang. Trade issue po to Yes, it Tandaan is a natin trade ha. This issue. is a Totoo yan, trade ha? issue. Hindi po to production issue ng agriculture. Trade issue siya. Pati yung importation, yung mga smuggling, yung mga hoarding, trade issue yan. They are close to the ground. Oh. Kung tatanungin daw ang DSWD, gusto niya mag-agad-agad nang masimulan niyang pagbigay ng ayuda. Tagal yan. Gulo yan. Ngayon, another babalita po, manggagaling daw yung 2 billion ng House sa unprogram funds. Meron pala silang unprogram funds. Meron. Yun, malinaw na ho. Okay. Pero ito, ang bagong solusyon. Babawasan daw ang taripa sa bigas. Yan naman. Imported. Grabe. Imported po ang solusyon. Akala ko ba sapat ang supply ng bigas? Ang importation, sagot sa kakulangan ng supply ng bigas, di ba? Di tayo nakagawa ng enough, di tayo nakaproduce ng enough. So mag-i-import tayo para hindi magmahal dahil may scarcity. Pero Ngayon, walang scarcity. gusto nila babaan yung taripa para more importations. More importations. Pero hindi calibrated naman. How is this a temporary measure Calibrated to naman. force the Bagyo lahat eh. Marami tayong mga disasters eh. Disasters that can... So, naubusan. Even if we okay. had Kailangan daw po, sabi ni Wala tayong drying Economic facilities. Planning Secretary Arsenio Balisacan,
tignan ulit yung taripa sa bigas. Okay? Para daw mapababa ang presyo ng bigas. Okay? Ito yung lesson natin dyan. Pinababa ang tarif ng baboy. Hindi naman bumaba ang presyo ng baboy. Yan ba solusyon yan? Ang tinamaan po sa pagbaba ng tarif ng baboy ay yung revenue natin. Yung mga producers ng local na baboy. Sobrang kailangan nila mag-compete. Kasi lamang na lamang yung imported. Wala ka nang gagawin doon. Yung mga sinamarlen at saka yung revenue ng gobyerno. Patay. So, double whammy. Gusto naman natin palagi yung double whammy. Hindi pwede, hindi enough yung single. Double whammy. Siyempre, importante yun. Mumura ang importer na bigas, so dapat bumaba yung presyo ng pagbili sa mga magsasaka. Di ba? Kasi mag-i-import na lang ako, mura tarif eh. Ba't ko bibili yung bigas mo? Okay. Isa yan. Ngayon, yung kikitain dun sa tarif, dapat pantulong sa mga farmers. Bumaba rin yun. Ha? Bababa rin yun ngayon. Okay. Patay tayo dito. Pero proposal lang po yan ni Secretary Balisacan. Okay. Calibrated. Ganda, sarap pakinggan eh. Calibrated. Coming from a theoretical... From an academic. Doon daw po sa Cotabato, ito pa isang report. Nakakatuwa yung mga ano Tungkol dito sa rice lang mo ito. Sa rice lang po ito. Cotabato, ang mga nagtitinda po ng rice, ng bigas, dyan sa Cotabato, sila mismo. Nagbugkos-bugkos sila and they agreed. Meron silang confederation Grains Retailer Confederation, na hindi muna nila susundin yung utos ng presidente. Kasi daw po, malalagot yung kanilang puhunan. In other words, hindi muna sila magtitinda. Si paring Bisoy, hindi muna. Isasara niya mo. Tama yun. They agreed not to sell. Meron daw po supply, pero hindi nila mabenta sa mababang presyo ayon sa order ng presidente. Kasi binili nila yan sa mga mas wholesaler na mataas. Yes. Kaya nga malulugi suggestion sila. nga natin, di ba? Bilhin na lang yan ng gobyerno. NFA, bilhin nyo na yan. Saan dyan sa mga wholesaler? Sa tamang o kaya presyo. whoever is it, na mayroong, kung meron kayo, Tapos tayo magpalugi. Total, may 7 billion tayo na gustong Imbis na ayuda. halimbawa, sasabihin ng retailer, sir, mayroon ako ditong 1,000 kabanse. Kaya lang binili ko ito sa 50 pesos. Okay. Sasabihin ko sa kanya, sige, bilhin na namin yan. 50 pesos ang buwan mo. 51. Ito, 51. Walang kahirap-hirap. Wala ka ng kahirap-hirap. Bigay mo na pwede. yan. Hindi na problema i-trace sila kasi authorized Bakit grains ayuda dealers ng ayuda ang solusyon? Diba? Correct. Total. Hindi, yun ang suggestion ng House. Ikaw naman. Kailangan pinakikinggan niyang House. Yung ayuda, suggestion ng House yan At in-adapt naman ng DSWD. Ang problema sa kakukuha ng listahan para bigyan ng ayuda. Yun ang problema sa mga ganyan ayuda. Yung sinasabi ni Jonat kasi, market na magdi-decide yan. Correct. Basta meron ka na isang kausap, NFA, wala na yung marami pang trabaho, listahan. Baka dumikit pa nga yung ayuda sa bulsa ng ibang, o sa kamay ng ibang, hindi natin alam. Mas mabuti nga yun na ganun. Bilhin mo na. O ilan ang mga grains retailers sa Valenzuela? Halimbawa, doon sa kina Rex, kina Secretary Gatchalian. Alam nila yon. Ilan ang retailers sa inyo? Ilan ang ano ninyo? Ilan ang bigas ninyo ngayon? Ngayon, stock nyo. Stock nyo. Bilhin ko yan. Bili namin yun sa bodega na. Kami na magpapabili sa market. Meron bang means to sell ang NFA? Hindi, through the retailers din. Sila rin yun. Nire-release din nila doon. Pero hindi. So ang hahawak, ang hahawak NFA, hindi DSWD. Ay, gulo yan. Magulo, no? Ay, gulo yan. I get it. Gulo yan. That's Depende, no? why.
NFA ang gusto mong sumikat? Galing sa amin galing sa amin ng budget. Hindi po pwede yan. Hindi pwede, baka lumakas ang NFA. Hindi pwede. Galing sa amin ng budget. Binabanatan na nga yung NFA mula nung nagsalita ang presidente na kailangan buhayin ulit yung NFA. Ayan. To stabilize the market, binanatan yung NFA. Maghanap po kami, Mr. President, ng ibang paraan para wala na yung Hindi NFA. pwede yung NFA. Dapat nga daw patayin ng NFA. Nahihirapan. Hindi pwede. Maraming kalaban. Yun pala yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya naman pala. Dapat DSWD. Kaya pala, tataka ako ano yung role ng DSWD sa presyo ng bigas eh. Hindi, kasi Sila nga may magpapamigay pera. ng Sila may pera. ayuda. Saka sa kanila galing yung pera. Sa kanila galing. Ay, Kasi sa kanila yung ayuda. Livelihood. Livelihood. Oo nga pala, sa kanila Sa kanila i-release nakabudget ng yan. Sa kanila Kongreso. nakabudget yun. At saka sa House. At saka sila yung So dapat ang administrative bida, House at body. saka DSWD. Oh, I see. So support lang tong si Chaleco ngayon. Huwag ka na Yun lang. Taga-check lang ng beneficiaries. Taga-turo-turo lang siya. Pero bakit lahat na solusyon natin, ayuda? Kasi Sino ba kumikita talaga dyan sa lagyan ayuda na? well, yung mileage goes to the house. Hindi, At saka DSWD in this Puro case. ayuda. Drivers, ayuda. Tumaas ang gasolina, ayuda. Ayan. Puro ayuda. Nagbabalik ang karambola. Ang oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. At ito po, hindi lang bigas ang tumataas na ang presyo ng bigas. Ayon sa official statistics, nung Agosto po, ang inflation natin, umakyat na naman. Oo. Of course. Nung mahal 7 months po yan na tuloy-tuloy nang bumababa. At nitong Agosto, bigla na lamang 5.3%. Now, let's put this in a perspective. Ang global inflation rate for this year, umaabot ng almost 7%. Okay. So, we're doing better. Ano na tayo? Pag kinumpare mo 5.3 something. Pag kinumpare mo sa buong mundo, sa Venezuela po 400%. Oo, ano na yan? Pag 400% ang inflation dito sa atin, patay na tayo lahat. In other countries, We're doing a much better job fighting inflation than most other countries. Sa Greece nga, 500%. Oo naman. Yes. Sarap palang pumunta sa Greece. Oo. Ngayon ka pumunta sa Greece. Bakit? Ngayon. Mura-mura yan. Kasi Bakit mura. mura? 500 eh. 500%. Ang lakas ka na. Hindi, mura-mura. Mura-mura sila ngayon. Mapapamura ka. Ganon. Ay, naku po. At ang dahilan niyan, siyempre, yung energy. Okay. Ang food prices po abroad, ganyan din. Sobrang taas, sobrang lakas ng increase. Yan po. So we're putting it in a proper perspective, no? Mataas ang presyo ng pagkain abroad dahil sa logistics. Malaking factor po ng increase ng prices, ang logistics. Okay? At may kinalaman pa din po yan, effect pa rin yan, etong inflation rate na to worldwide. Nung pandemic, nung pandemic, nagkaloko-loko ang fiscal positions ng mga gobyerno. Yes. Nagbigay sila ng maraming ayuda, nagpakawala, bail out here, bail out there ng mga negosyo. Therefore, ang lakas po ng growth ng money supply. Oh, kasi kailangan yun eh. Kailangan, kundi Walang activity. mamamatay. Walang economic activity. Sa ngayon po, pinagbabayaran ng mundo Lahat yan. yung mga measures na yun, kaya mataas ang presyo. In other words, yung pong pandemic,
yung ating suffering hindi pa natatapos. Oo. Okay. When will it finally, ang estimate nila, it will ease mga 2025. Next year, mataas pa din eh. Kasi you have to wind down eh. Hindi pwede pong bigla-bigla. Hindi pwedeng bigla. Pag binigla mo yan, When will it sabog yan. normalize? 2-3 years. Parang Or 4 years. Para mag-cool hindi. down, yes. Para mag-cool Kumbaga down. nag-exercise kayo ng matindi, biglang cool down. Hindi Ayan. pwedeng tigil ka agad. Oo, Yan. pwede yun. So, kailangan po maintindihan natin yan para alam naman natin na kung saan wag na natin sisisihin lahat kay Marcos. This is a global. Pero yung ano lang natin dito ay yung mga measures natin. Yun po ang pinag-uusapan Iba natin dito. dyan. Yung mga Anong measures natin karapat-dapat. Karapat-dapat. Yan ba ang tamang gawin? Tumatama ba tayo? Yun. Kasi dun sa ibang countries, tumatama sila eh. Maganda yung kanilang pasok. Ang halimbawa ko po, isang malaking bagay daw kung bakit tumaas ang inflation aside from the rice. Kasi po yung inflation natin tumaas nanggagaling sa food and beverages. Yes. Yung non-alcoholic beverage. And non-alcohol, yun doon malaking influence sa inflation. Aside Okay. from the fuel na ano yan, talagang basic. Well, yung fuel medyo hindi ganong kalaking epekto eh. Meron, pero hindi Meron, ganon. meron, Okay. Pero yung food po talaga ang nakapagpataas ng ating inflation For rate. August. For August. Isa dyan, vegetables po ang malaki. Okay. Gano'ng kahirap ba magtanim ng vegetables? We have all the means. Okay. Matabang lupa, umuulan. Hindi ba? We have the know-how. Hindi po complicated dyan pagtanim. Ba't hindi natin pagtuunan ng pansin? Yung tungkol sa vegetables. Tungkol sa vegetables. Pinagtutuunan Yan po yung sinasabi ni Jonathan. Ano bang measures Ang ating ginagawa? Ayan. kung ang measure mo ay ipunin mo yung Import seeds na lang sa China. o kaya ipunin mo yung seeds sa warehouse, Ay, hindi mo pwede yun. pinapalabas, di talagang wala. Hindi measure yun. Nagtatawanan lang ho kami rito pero napakasakit talaga. Napakasakit yan. Talagang napakasakit. Ayon po sa statistics kasi, yan hong inflation, pag tinignan nyo, yung poorest of the poor, Okay. Ang tatamaan. meron pang isang sukat yun eh. No? Pag sinusukat natin yung inflation, sinusukat po natin anong epekto sa bawat sektor. Okay. Mas matindi ang dagok nitong inflation rate sa poorest of the poor. Of course, Dalawa kagad yan. piso lang mag-increase. Let's Dahil say, sa yun fair. po, halos Tapos na, 70% ng kanilang kita Sa pagkain. sa pagkain eh. Pagkain. So ngayon, magiging 100% na lahat. Ay utilities pa. Kulang pa yun. Utilities pa. Yun ang mabigat dun. Baon ng mga bata. Baon ng bata. Eskwela ngayon. Yan po ang... so, anong solusyon dyan? Aayudahan na naman yung poorest of the poor. Ganun ba? Hindi, yung ayuda, okay lang yun kung alam mo kung sa yung inaayudahan mo. Hindi nga nakakatanggap lahat Hindi, eh. hindi kagaya niyan. Ang ayudahan mo, sarili mo, NFA. Sarili mo yun eh. Para lang, ikaw na mag-absorb kasi kaya mo, gobyerno ka eh. You can always print on Yung demand. ganong klaseng Yes. ayuda ang gawin kesa yung cash. ka. Kasi gobyerno ka. Magastos pa sa administrative nun. Yung sa gobyerno ka, kaya mong ayudahan yun, kaya mong i-absorb dahil gobyerno ka nga eh. Yung kadiwa, it did not take off daw eh. Yun na nga ang problema doon. Paano hindi magte-take off yun? Ano yun? Ang tawag doon, kung baga sa pagka yung nagpa-fasting si Parin Joel, intermittent ang bigay ng pondo doon eh. Tama. Intermittent. Hindi naman sustainable. Hindi intermittent fasting ha. Hindi. Intermittent ayuda. Kala ko one bagsak lang eh. Isang bagsak lang. Hindi nga Intermittent nga eh. Tsaka hindi lahat At saka po hindi nakalagay. nakakatanggap eh. Tignan mo, if you take a look at the 2023 budget, and of course now that the 2024 is being discussed, nasaan doon yung pondo para dyan sa mga Ayuda. mga institutional Ayan. build-up. Ayuda. Institution. Ayan. We are talking about Saan institution. nila kukunin dito? NFA, FTI, Kadiwa. Kasi sila mag-i-implement.
ng sinasabi mo na programa para sustainable. O saan yun? Nasaan sa budget yun? Yun ang gusto kong tanungin kay Secretary Pangandaman. Kasi ngayon, pinapahanap sa kanya yung mga pondo. Oo, saan kukunin? Saan kukunin to? Siyempre, naisip niya ang program funds. Ito po ang findings, no? Yung bottom 30%. Yung 30% ng bottom na, in terms of income po, sa kita, yung 30%, marami yan. Mahigit 30 million people yan. Kung sabihin mo 30%. Para sa kanila, ang inflation po sa bigas, 9%. Ganon kalaki yung effect. 5% lang ang inflation rate, ha? Pero para sa kanila, Times 2 kagad. ang vegetable po, 23.6% noong Agosto. So, mas malaki ang dago doon sa mas wala. Kasi po yung inflation, kahit 100%, yung may mga pera kaibigan ni Paring Joel, dyan sa mga mamahaling real estate. Yung mga maikling Amerikana. Ayan. Yung Tatawanan lang po wala yan. Oo, pipito-pito pa. inflation? 100. Anong inflation? Gusto ko kumain ng steak Wala. Ano? Ayan, punta tayong San Francisco. Hong Kong. Bukas. Yan po ang sabi ng PSA. Ang impact po, ang epekto ng mas mahal na pagkain, mas nararamdaman ng mga mahihirap. Times 2. Oo. Times 2. Malaki kasi po ang kanilang income allocated for food. For food. Yes. So, ano po ang pwede kaya? Ito ang response po. Baka yung mga mayayaman, pwede mag-share ngayon? Hindi, naiinis lang ako dun sa ibang mga Tingin mo? Nagsishare pa. Nagsishare? Ano yan? Ano sinashare? Nagsishare sila. Sa Yung mayayaman. sila. among the Sila. sharing. Pare ito na. Parang nasaktan ako doon. Kasi yung pagka umibili ako sa rural rising dito ko sinishare. Oo. Dito. Sharing naman. Baka naman Sharing pwede is caring. mag-sharing. Dito, sa Korea, nagbigay sila, sa Thailand, nag-ano sila sa gobyerno ng alahas para masustain yung workout. Dito, nagbigay. Malaki tiwala nila sa gobyerno. Oh yes, okay rin naman. Dito, pwede rin yun. Ang problema nga is, Na sharing. again, may pondo ka, paano gagamitin yun? Yeah. Yun ang problema. Kagaya niyan, ang naging kalakaran nga kalakaran ng ayuda nga hindi mo naman inaayudahan na sustainable basis sa sarili mo. No ayuda is sustainable. No, ayuda. What I mean by ayuda is a different thing. It's an ayuda institutional. Institutional. It's not a ayuda Like na... 4-piece. Natingi-tingi. 4 pieces. Panakalan ka. Halimbawa, inaayudahan mo sarili mo. In other words, institution. NFA. Inaayudahan mo NFA. Okay. FTI. Yung mga palipalengke. Ganon. Para yung operations nila sustainable. At mas ma-apekto And it is ng tao. institutional. Yes. Meron parallelism yan. Okay. Yung mga namamalimos po, Yeah. ang ginagawa, discouraged by NGOs, everybody, the church, yung mga charity Yes. organizations, mamimigay ka ng limos sa mga Nasa kali. Kung ibigay mo sa institution yan, maaalagaan niya mga yan, instead of just limos, maaalagaan po sila pati yung kanilang housing, Program. yung kanilang health. Programmatic siya. Yan yung sinasabing institutionalized. Okay. Yun ang ibig sabihin ng institutionalized ni Jonathan. Yeah, but what I'm saying is generic. Whether it's institutional or not, no ayuda is sustainable. Okay. Because it's ayuda, it's one way. It's not expected to give returns. I'm not saying that there's no social good. There is. And in fact, it is Pero necessary hindi in certain sustainable. cases. No. You can do it You can do it. Institutionalized. Why? Hindi na ayuda NFA yun, halimbawa, sinabi mo ganito, magbibigay kami ng pondo sa inyo para mag-ano kayo dito sa mga rice farmers. Susuportahan namin kayo. Bibili nyo kanila. Ngayon, ang kasabay noon, nung programa na yon, yung sinasabi mo na, ito may rice and corn enhancement program. Yun ang dapat na gagawin doon. In other words, it's a total program.
Yung magbibigay mo sa institution na yan is because NFA is a marketing arrangement. Iano mo na yon, tutulungan mo na sila. Pati yung ayuda mo sa farmer because there is actually subsidy for farmers at this point on a continuing basis. Ever since. Kaya ayuda rin yon. Tuloy-tuloy yan. In other words, yung programa na yan, it is a total programmatic arrangement. Mayroong marketing, mayroong production, mayroong funding, ganon. Yes. Yun ang work. Kompleto. Yun na nga. Right now, yung ayuda na nandito 15,000. Wala yun. I think ang gobyerno natin I'm just being kind here. Temporary. This is one tool Yes. sa toolbox nila sa paggawa ng bahay para sa recovery. Now, there are other tools, gaya na sinasabi. Yun na nga sinasabi na. Pero we have limited resources At this point, yun ang Hindi, problema. to address the problem, When you're a and manager, therefore we're you can trying also- to find out the best way Solutions. to use the resources. Okay. Ayun nga sa'yo, sisikat sila kapag ganito ang method. You cannot do away with that specific tool. Ayun ang problema nga dito. Bakit yun lang? O kaya yun ang Ayun ang problema inuuna. dito. Kailangan sumikat muna sila. Hindi lang pwedeng martilyo. Lagyan mo naman ng labi. Lagyan mo naman ng Yeah, iba-iba. Lagyan mo naman ng sa farm gate. Yun na nga. Okay. Isa pa pong concern dyan, because of the high prices of food, baka the people, especially in urban areas, will resort to unhealthy Yes. para makaraos lang. Alternatives. Ramen. Ganun. Mabuti pa sa probinsya, makakapagtanim ng gulay. Gulay, Ano yung sinabi mo kanina? Paano 500 pesos, ano mabibili mo ngayon kung pagkain? Isang pamilya. 1 meal na lang. 1 meal na lang yun. One nutritious meal. One nutrition. Kasi pwedeng 3 meals. 3 meals mo, pero wala. Pero wala. Ibig sabihin yun. Kanin. Ngayon, ang observation, ang bear months usually, akyat na ang Patay. sales Naku. ng mga mall. Okay. Ang napansin daw nila, matumal. Matumal. Wala pa yung euphoria ng bear months. Tsaka last minute pa yan. Usually. Anong effect niyan? Nako, may kumbaga sa may... Di ba sabi nga nila? Pag hindi kumikita yung mga nasa mall, paano yun? Yung economic activity natin tuwing Pasko, minsan sapat yun para ma-carry over tayo sa buong Yun ang inaasahan nila. Yung last quarter, bubulusok correct, tayo sa makaka-recover tayo dun sa previous quarters na mahina ang economic activity. Lumalabas ngayon, hindi pa ganun kasigla. Baka daw, nakitinitignan nila, baka December na talaga. Ang final. Why? Pag nagdatingan na po yung mga remittances. Remittance at saka yung mga... So, ito advice ko. Bonus. Aga-agahan nyo na yung remittance nyo. 13 month bonus. Yung pamasko namin, kayong mga OFWs nakikinig sa amin na ng mga naman nasa kalampagin abroad. natin. Mga nasa abroad, padala nyo na ngayon. Huwag nyo na kami padala ng chocolate. Yan yung equivalent na sinasabi ni Parang Joel. Wag na. Sharing. sharing. Agahan nyo na yung sharing. Yan. Yan. Kailangan po kasi na economic growth Yes. para maiangat tayong lahat. At yung economic growth na yan, usually umaasa tayo sa ngayon, sa consumer spending. We have always been doing that. Kailangan po talaga mag-switch tayo to higher investments, higher production, ganyan po. Alam mo, it will take some time. Nalaging effect din yan, pare Conrad, Trixie, at Joel. Yung itong nangyayari sa ngayon. Yung mga manufacturers, kung dati sachet, ito mini sachet na. Ay, Para lang makaraos. Kasi yung sachet hindi na kaya. Mahal Hindi na na yung kaya yung sachet. presyo. Mahal Mini sachet. Di ba? Mas magastos pa yung packaging nun eh. Sa totoo lang. Doon sa laman. Sa totoo lang. Kaya nga, why can't we Bakit hindi slowly move yan? Losing the war na yan. Bakit hindi natin? Di ba simple lang na yung mga retailers, you can retail kahit ganong kaliit. Pero bring your own packaging, di ba? Ganun ang ginagawa dati. Yung Oo, mantika. di ba dati mantika, magdadala ka ng bote. Palengke. Bote mo yon tapos
titingian ka ng na... Dyan sa bigas, yung 41 Ang tawag daw pesos. do mini. Dati, yung regular sa Shay, naging mini. Yeah. Mini na raw lahat ngayon. Ay. Hindi, yung mabalik Mini! Iba yung si Muscleman, ibang mini ang gusto nun. Aba, iba yun. Iba. Mini. Si Muscleman. And then, dun sa 41 pesos na bigas, mangyari magdala na kayo ng sarili ng supot. Lalagyan. Oo. Ganun dapat. Gastos pa yung supot eh. No? Oo, yung nagre-retail yan, may helper pa siya, nagbubuhat at tapos yung plastic, para wala na rin yun. Ikaw na rin magsalot. Self-serve na. Self-serving na. Self-serving na pala, self-serving. We have to cope somehow. Di ba, Ang Pinoy po, maasahan nyo yan. Resiliency. We will cope. Somehow, one way or another, we're going to cope. Pero yung while we're coping, may mga effect po yan. Yes. Yun ang kailangan bantayan natin. Correct. Yung stunting ng mga bata, magtsatsaga yan eh. Ito lang kita natin, ito lang kainin natin. Pero stunting nung mga bata, yung ibig sabihin hindi sila kakain ng tama, therefore hindi magde-develop ang kanilang brains. So forever disadvantage na po yan, yung mga effect yan. Yan. Dahil hopefully pansamantala. We will cope, but we're just trying to kaya explore ways for us to fight this problem, which is a worldwide phenomenon. And cope. And cope. Ang iniintay ko yung Green Revolution 2.0. Asan na? Kasi 'di ba, all over the world, if you believe TikTok, They're planting now. people are planting in their backyards. Oo, sabi. Kasi nakokontrol mo yung quality. Control mo yung... Tsaka less sa budget yun. Correct. Ito nga, yung vegetable ang mahal. Yeah. Kung gagawa ka ng pinakbit ngayon, So, mahal. Ito yung vegetable. kung magtanim madali ka lang ng... magtanim sa paso, pwede ka correct. magtanim. Meron ng... Nung dumating si Kong Joel, kung sabi mo galing ka sa Vietnam, Matindi doon. isang buwan ka doon, papayat ka ka. Oo. Ang daming gulay. Magulay sila. Healthy yan. Yes, magulay sila. Magulay sila. Hindi magulang ha. Magulay ha. Magulay. sa gobyerno yun. Sa gobyerno yung gulang. Hindi sa house lang yun. Uy, grabe ka. Talaga very specific. Hindi, ang ko is, yun nga, ngayon you can make yung mga nakabakit ka lang. Magtanim ka ng kamote, may talbos ka ng Ang kamote, dami may kamote yung pa. may mga programa ngayon, magtatanim po kayo maski sa maliit lang na space sa bahay nyo. Gagamit kayo ng recycled na mga plastic bottles. Correct. Magtanim ka. Yung hati. Maski nga melon. Nagawa ko nga yun. Meron namang program ang DA dyan. Meron? Meron, actually. Are you sure? Meron, tanong nyo kay Boss Jonas. Ikaw are you sure? Wala akong naririnig eh. Meron. Hindi lang sila ganun ka. Medyo mahihain pa yung mga tao yata doon. Okay. Basta, So, hindi tingnan mo, na. Mari, priorities. Meron yan. I am just reading now. Itong ang GSIS nag-increase na stake sa Metro Pacific. Nag-invest. Nag-invest. Sa When we weren't looking, Sa Metro Pacific. Invest. MPIC. Kasi sinasabi, nag-threaten si Manny Pangilinan na i-private na nila. Listed ka tito eh. Magdidelis sila. So, They're going private. ang ginawa ng GSIS, bumili ng bago sila Nag-privatize. So, wala na yung delisting na yan. Kayo naman po kailangan pong kumita yung pera ng ating members. Which is totoo. Totoo naman yun. One, hindi kumikita po, ba? hindi po namin madidisclose yan. At this point. Meron po tayo. ba yan? Magiging plus factor ba yan sa biddings? Ikaw naman. Di ba? Baka. Or conflict of interest. Yun ang priority. Alam mo, Australia, ang sabi nila, mag-i-invest daw dapat ang mga Australian sa Pilipinas sa agriculture. Wow, okay. Bakit buti yung Australia nakikita yun? Ang Yung GSIS potential, hindi. correct. Ang landmark, hindi nakikita yan. Bakit buti yung Australia nakikita nila yung potential ng ating agriculture? Di ba? There's so much.
we're a food importing country na kaya-kaya natin mag-produce ng food. Bakit hindi natin pwedeng gawin yun? There's something wrong with our production. And therefore, nakita nila yun. Kikita tayo rito. Why can't the Taipans, all these tycoons, see that? Or the pension funds or the government financial institutions See that. There are a lot. In-expand na nga yung meaning ng agri. Diba? In terms of lending. Logistics kasama na. Kasama na logistics. Ba't di natin pinuntahan? Post-harvest kasama na yan. Di ba? Bakit ka nang-invest ng katakot-takot yan? Si MPIC na yan, kaya naman nilang... Gaano kalaki ba ang in-invest? Medyo... Malaki-laki. Mas malaki yung sa GI, Sa Global Infrastructure, yung British company. $500 million. Sabagay, gandang invest ka sa isang logistics company. Global sa Infrastructure. Sa Pampanga. Okay. Anong returns mo dun? Naman. Di wala. Diba? Wala. Kasi pag na-invest ka sa global, meron yun Biyahe ka pa sa New Biyahe York. ka pa sa Meron, tama. Meron. Kasama buong pamilya. Tapos ang press release mo may mga choose one picture from Yes. among these. Ewan ko, 5 sa or 6. Joel yun Picture si Sumo. Hindi, siyempre ang ginagawa nila, one small steps muna. Yeah. Yan ang banat nila. Parang Carmen's Best. Carmen's Best. Yan ang binili. Oil, Pare. sorry. Yun yung Coconut water. agricultural water. program Hindi ba ng pwedeng Carmen's Best? i-require, pag ikaw magtayo ka ng kondo, magtayo ka rin ng logistics doon. Something. Hindi pwedeng i-require na gano'n. Mag-invest sa Actually, pwede na. Bibigyan kita permit, magtayo ng kondo dyan. Pero itong Pero gagawin mo, magtayo ka din ng logistics doon. Correct. Something. Retail like or that. something. Hindi mo pwedeng i-gano'n. Pwede kasi. Kasi ang Analogous kondo eh, sobrang profitable. ah. And yet, inflationary. Real estate, yung appreciation by ng itself, real estate, by its inflationary very yan. nature. Kung puro nandoon ang investment, pati mga bangko doon nakapupunta, talaga magugutom tayo rito sa bayan na to. Yung nga gusto natin alamin, di ba, sa Land Bank at saka sa DBP, please give us a listing of the companies you lent 100 million pesos to and above as of August. Hindi nila gagawin yan, pare. Hindi? Hindi Hindi pwede? Disclosure. Disclose. Government and financial institution. Kailangan disclosure. Disclosure yan. It will harm our positions. Yan. Baka makita ng mga competitor. malaman. Trade secret po yan, Mr. Jonathan De La Cruz. I'm just reminding you. This is a trade secret. Po. Hindi po namin basta-basta pwede. Confidential Why did po. you- Confidential po yan Yung aming pag Why did you lend invest. To so much? Megabyte. Megabyte. Megaworld and Megaworld Megawide. Ang laki ho ng kinita doon. Kasi po, pinag-aralan po namin yan. Ang returns mo talaga. Akin na nga yung study ay confidential po yan. Depende. Baka malaman ng competitor At saka meron ho kaming Kaya NDA, naman. non-disclosure agreement. Meron. Meron. Lagi yan. Sa lahat ng loan, non-disclosure meron. Hindi pwede ho yan. Huwag niyong pilitin at this will send a chilling effect Yan! to future investors coming into the country. Patayin na tayo. Baka matakot po ang mga foreign investors. They will go to elsewhere. Pero yung Australia, hindi natatakot sa agriculture. Wala silang takot. Nagtataka ako ron Ba't ibang bayan pa nakakakita nun Hindi, pati yung CP. Yun tayo. Agri-company, nandito yun Yung malakas. siya rin Chokpapan. Australia, sees Philippine agriculture. Tapos yung resources at saka renewable energy as priority areas for investment. Hindi po sinabing real estate. Ora. Hindi po sinabing ganyan. Hindi naman gano'n ang sinasabi nito. Land acquisition, hindi. Land banking, hindi po yan ang sinasabi ng Australian companies Pero, alam mo, there will come a time na gagamitin yung interest ng Australian company na yan for somebody to come up with the bright idea na kailangan amyendahan ng saligang batas Ayun na. on land ownership again. Hindi pwede naman lease. Exactly. Yan nga yung point
artificial yung mga nagrereklamo na kailangan daw sila yung may-ari ng lupa. Na, ano. Yun ang dapat the pinaprice most control. attractive investment, sabi po ng Australian Embassy. Mayroong nga mga iba dyan nakakuha ng 50-year lease eh. Okay, magbabalik ang Karambola. Oras natin 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ.